Sinuri ni Joma ang menu sa kantina ng mga estudyante at talagang nangilabot siya sa sobrang mahal ng mga presyo doon. Narealize ng binata na wala siyang pambayad para kumain sa kantinang yon. Kaya naman, nakahiga lang siya sa kwarto niya at tubig lang ang tanging laman ng tiyan niya. Hindi na ito biro. Galit na galit si Joma. Inis na inis siya sa mahal ng pagkain sa kantina at dahil sa tindi ng gutom, hindi na siya makatulog. Sa sobrang gulat niya, napagtanto ni Joma na halos naubos na niya ang lahat ng perang binibigay ng mga magulang niya. Pero ang gutom, hindi pa rin siya tinatantanan, at ngayon, habang nakaupo sa kwarto, natauhan siya. Matapos ang huling lagok niya ng tubig, nalaman niyang hindi na niya kayang magpatuloy ng ganito. Namamatay na siya sa gutom. Hindi na nakayanan ng binata at bumagsak na lang siya sa kama, talagang hindi na niya matiis ang nararamdaman. Ilang araw na ring tubig lang ang bumubuhay sa kanya, ang tanga-tanga niya raw, at naisipan pa niyang mag-aral dito. Biglang may lumitaw na window ng pagpapala sa harap ng mukha niya. Hindi maintindihan ni Joma kung para saan pa yon. Puro pagkain lang ang nasa isip niya, pero ayon sa mensahe, bumubuti na raw ang kondisyon ng katawan niya. Habang lalong bumubuti ang katawan niya, lalo namang bababa ang kailangan niyang gawin para makuha ang espada ng pagpapala. Dahil sa balitang ito, gumaan ng kaunti ang pakiramdam niya. Naintindihan na niya ngayon na dapat siyang humanap ng saya sa lahat ng bagay. Kahit sa pinakamaliliit na bagay lang. Sa harap ng salamin, nakita ni Joma na hindi naman pala nasayang ang oras niya. Gumanda ang pangangatawan niya at naging halos perpekto at matikas ang kanyang hitsura. Siyempre, gusto niyang malaman kung nalinis na ba ng basbas ng Diyos ng Espada ang kanyang mga daluyan ng dugo. Baka nga sumasailalim na siya sa isang pagbabago at ebolusyon, pero hindi pa rin talaga nagpapakita ang buong basbas. Pero kung itutuloy niya ang pag-iensayo, baka sa lalong madaling panahon ay kaya na niyang humawak ng kahit maliit na espada. Pero sa ngayon, mga kutsilyo muna ang inaasahan niya. Takot pa rin siyang humawak ng kahit anong patalim. Naaalala pa niya ang takot na naramdaman niya noong seremony. Pero ngayon, nangangati na ang mga kamay niya. Siguro ay dahil na rin ito sa impluensya ng basbas. At isa pa, nagulat si Joma na nakakaramdam na siya ng kaunting yabang sa sarili. Bago ito sa pandinig niya, biglang may kumatok sa pinto. Nakapagtataka dahil wala namang kaibigan si Joma. Halos wala siyang kinakausap na kahit sino. Dahan-dahang binuksan ng binata ang pinto para tignan kung sino ang nandoon. Nakatayo roon si Chloe. Humingi ng paumanhin ang dalaga dahil pumunta siya ng walang pasabi sa ganitong kalalim na gabi. Nagtanong siya kung pwedeng maabala si Joma sandali. Ngumiti si Joma sa kaisa-isa niyang kaibigan at pinakalma ito. Pinatuloy niya ito at tinanong kung anong problema. Nahihiya man ang dalaga, inamin din niya ang lahat. Isang buong linggo na niyang hindi nakikita si Joma sa cafeteria ng akademya, sobrang nag-alala siya para sa kanya. Inisip niya na baka may sakit ito. Nagpanggap namang kalmado si Joma para hindi siya mag-alala. Sabi niya, hindi lang niya talaga gusto ang pagkain sa cafeteria, pero ang totoo, gustong-gusto niya yon. Hindi lang niya kayang aminin. Nakahinga naman ng maluwag ang dalaga sa sagot niya, naniwala naman siya agad. Buti na lang at hindi may sakit si Joma. Tapos, matapos lakasan ng loob, nag-aya si Chloe na mamili sila ng mga groceries. Pwede silang magluto ng masarap ng magkasama. Hindi pa man natatapos ang dalaga sa pagsasalita, handang-handa na si Joma. Sinabi niyang bilisan na nila dahil papunta na rin naman talaga si Chloe sa tindahan. Tuwang-tuwa si Joma. Masigla siyang naglalakad habang humuhuni pa at ipinagyabang ang kanyang talento. Napakagaling niyang kusinero at matatapos niya ang lahat sa isang iglap lang. Sumunod naman sa kanya si Chloe. Talagang bumuti na ang kanyang katawan. At doon na nga nila ipinagpatuloy ang gabi ng magkasama. Naupo sila sa kusina sa harap ng mga ubos na plato at dinidilaan pa ni Chloe ang kanyang mga daliri. Sobrang sarap ng pagkain, wala siyang nakain na kasing sarap noon sa bahay nila, sobrang saya naman ni Joma. Mabilis lang talaga siyang nagluto at ginawang espesyal ang bawat kagat para sa kanyang kaibigan. Sa wakas, naramdaman niyang masaya na siya at handa nang harapin ang mga hamon sa akademya ng may busog na tiyan. Sobrang sarap, talagang mapapabilib ka sa hapunang ito. Dati kasi, ang dalaga ay puro pakulo lang ng isda ang alam at hindi niya akalaing makakatikim siya ng ganito kasarap balang araw. Sanay lang siyang magpakulo ng isda at hinding-hindi niya naisip na darating ang araw na makakakain siya ng ganitong klaseng putahe. Nagpaalam si Joma na titingnan ang loob ng brigadier ng kanyang kaibigan. At laking gulat niya, puno ito ng isda. Lumabas na sa tabing dagat pala lumaki ang dalaga noong bata pa siya at si Joma naman ay talagang eksperto pagdating sa pagluluto ng isda. Namangha ang dalaga habang pinapanood si Joma na inilalabas ang mga sangkap mula sa refrigerator. Pakiramdam ni Joma ay napakaswerte niya. Makakapaghanda siya ng ilang putahe ng sashimi at makakapag-ensayo ng kaunti. Pero may problema. Ang epekto ng basbas ng Diyos ng Espada ay naroon pa rin sa kanya, at ngayon, kahit ang simpleng tingin lang sa mga kutsilyo sa kusina ay nagbibigay sa kanya ng takot at kaba. Tinanong ng binata si Chloe kung mayroon ba siyang mahabang kutsilyo.
Mas madali kasi para sa kanya ang maghiwa gamit ang mahabang patalim dahil ito ang nakasanayan niyang sandata sa akademya. Mas komportable siyang gumamit ng mahabang kutsilyo dahil ito ang gamit niya sa pagsasanay. Nag-isip sandali si Chloe, tinimbang ang kanyang mga opsyon, at maya-maya pa ay sinorpresa si Joma. Nakatayo ang dalaga na tila proud na proud sa sarili. Tinanong niya ang binata kung ayos na ba sa kanya ang ganitong kutsilyo, habang hawak-hawak ang isang mahabang espada sa kanyang mga kamay. Siyempre, hindi pa alam ni Joma kung paano humawak ng ganoong klaseng espada. Isa iyong totoong katana. Ang limitasyon niya ay hanggang sa kutsilyo lang ng sashimi. Kailangan niyang matapos ang pag-filet sa isda sa loob ng 30 segundo, habang ang basbas ng pagkamanhid sa sakit na inactivate ni Joma ay gumagana pa. Kailangan niyang makuha ang tamang hiwa sa loob ng 30 segundo, habang aktibo pa ang kanyang kakayahan. Sobrang tensyonado ni Joma. Nararamdaman ni Chloe ang kaba nito. Pero sa totoong buhay, ang batang ito ang pinakamagaling na master ng kutsilyo sa buong bansa. Kaya naman, kailangan niyang magtagumpay. Gamit ang basbas ng Diyos ng Espada, mabilis niyang nilapitan ang isda. 21 segundo lang ang kinailangan niya para maihanda ito. Mabilis na kinaliskisan ni Joma ang isda. Tinanggal niya ang mga tinik, nilinis ang loob, at hiniwa-hiwa ito ng manipis. Inubos nila ang lahat ng kanyang inihanda. Talagang naging isang piging ang gabing iyon. Inisip ni Kang Joma kung gaano naging maayos ang lahat, nakaligtas siya. Nagawa niyang harapin ang mga epekto ng basbas. Sobrang tuwa naman ni Chloe, pakiramdam niya ay nakapanood siya ng isang magic show. Gayunpaman, sumagot ang binata na sanay lang daw siyang mag-part-time sa isang Japanese restaurant. Ang salitang iyon ay talagang banyaga para sa dalaga. Hindi niya man lang alam kung ano ang ibig sabihin ng magtrabaho para sa ibang tao. Wala siyang kaalam-alam sa konsepto ng pagtatrabaho dahil sa kanyang katayuan. Sinabihan ni Joma ang dalaga na huwag mahiya. Hindi naman niya kasalanan na ipinanganak siya sa isang mayaman at marangal na pamilya kaya hindi niya naranasang mag-part-time. Dahil lumaki siya sa karangyaan, hindi na niya kinailangan pang maghanap ng trabaho noon. Pagkatapos ng pagkain, sinabi ni Joma na masaya siya dahil nakapagluto siya ng masarap na pagkain para kay Chloe. Nagpresenta naman ang dalaga na siya na ang maghuhugas ng pinggan dahil ang bisita na ang nagluto para sa kanila. Nakatayo si Joma malapit sa bintana at napakaganda ng kanyang pakiramdam. Busog siya sa masarap na pagkain. Maganda ang kanyang mood at parang gusto pa niyang kumanta, pero biglang nagkaroon ng napakalakas na ingay sa kusina kaya nawala ang pagiging senti ng binata. Pinanood niya si Chloe. Napagtanto niya na mukhang hindi pa ito nakakapaghugas ng pinggan kahit kailan sa buong buhay niya. Naalala niya na siya mismo ay bata pa lang nang magsimulang matuto ng mga gawaing bahay. Biglang humipa ng hangin. Dahil sa hangin mula sa bintana, nahulog ang isang notebook mula sa istante at bumukas ito sa gitna. Naintindihan ni Joma ang nakita. Ito pala ang diary o tala-arawan ni Chloe. Isa sa mga nakasulat doon ay tungkol sa kanilang examination, kung saan may isang lalaking tumulong ng malaki sa kanya, at ngayon ay kailangang bumawi ni Chloe sa kanya. Ang cute lang. Nabanggit doon na kailangan niyang suklian ang kabutihan ng lalaking tumulong sa kanya sa placement exam. Napakaganda ng sulat kamay ng dalaga. Siyempre, alam ni Joma na dapat niyang ibalik ang diary sa pinagkunan nito, iyon ang tamang gawin. Pero muling bumukas ang diary at nabasa ng binata ang bahagi tungkol sa kanilang unang pagkikita. Inamin ni Chloe sa kanyang sulat na sobrang bilis ng tibok ng puso niya noon at hindi man lang siya nakapagsalita. Marami pang ibang matatamis na nakasulat doon. Habang nagbabasa si Joma, lalong gumaganda ang pakiramdam niya. Pero pagkatapos maglipat ng ilang pahina, ang binata ay biglang kinilabutan at natigilan. Ang bawat pahina ay punong-puno ng mga pagtatapat ng pag-ibig. Nakalimutan na ni Joma ang lahat ng nasa paligid niya. Hindi napansin ng lalaki na tapos na pala si Chloe sa paghuhugas ng mga plato. Nakita ng dalaga na binabasa ni Joma ang kanyang diary. Isa itong matagal ng tradisyon. Para sa pagtalo sa mga halimaw, ang mga pamilya ay tumatanggap ng karangalan at papuri. Nakakakuha sila ng respeto at lalong tumitibay ang kanilang posisyon sa lipunan. Ngunit sa ilalim ng impluensya ng prestihiyong ito, ang mga personal na interes ng mga elite ang nasusunod kapag ang mga opisyal na ang nagpapasya. Dahil sa kanilang kayabangan, isa sa 7 bayani ang pumasok sa eksena. Mula sa pamilya auditor ng Sicilia, nagtatago siya sa dilim pero naghahangad ng liwanag, pinapatay ang mga traidor at pinapairal ang batas. Ang mga miyembro ng pamilya auditor ay sapilitang sumasailalim sa psychological training bago pa man magdalaga o magbinata. Kailangan nilang pigilin ang kanilang emosyon sa ilalim ng matinding pagsasanay ng regular. Sinusubok sila sa mga pagsusulit ng tatag ng loob. Hindi lang sila basta-basta naiimpluwensyahan ng kung ano-ano, natututunan din nilang huwag mag-react sa anumang nangyayari sa labas. Ginagawa ang lahat ng ito para lang maging mga bihasang mersenaryo. Sa unang pagkakataon, isang napakabatang babae ang sumali rito. At namantsahan ang kanyang mga kamay ng dugo sa edad na 15 pa lamang. Kinausap ng isa sa mga matatanda sa angkan ang batang babae. Chloe, auditor ng Sicilia, huwag mong itatangi ang pagiging mersenaryo mo.
Ito ang mismong mga salitang narinig ng dalaga bago siya maging ganap na matanda. At hindi lang niya basta narinig ang mga ito, sumunod din siya sa utos ng mga matatanda. Ang tuloy-tuloy na pagsasanay ay sumira sa pag-iisip ng bata, at ang mga karahasang nangyayari sa paligid niya ay nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Noong halos mawala na ang pagkatao ni Chloe, at tanging mga alingaunggaw na lang ng emosyon ang natira, dumating na ang panahon para mag-enroll siya sa akademya. Sa akademya, hinahati ang mga klase base sa individual na galing ng bawat isa. Ang bawat miyembro ng pamilya auditor na gustong maging isang anino, ay nagtataglay ng mga kakayahang pang dragon class. Pero dahil sa mga tradisyon ng pamilya at sa kontrata sa pagitan ng pamilya at ng akademya, kailangang magmukhang ordinaryo lang ang kanyang mga kakayahan at klase. Sinabihan si Chloe ng nakatatanda sa pamilya auditor na huwag siyang kukuha ng atensyon sa kanyang sarili. Kahit sa loob ng paaralang ito, ninakawan pa rin ng pamilya si Chloe ng kanyang masayang kabataan. Sa pamamagitan ng pag-alis sa kanyang kalayaan, tinanggap ni Chloe ang kanyang tadhana ng walang anumang reklamo. Sumuko na siya, sa paniniwalang wala namang magbabago. Pakiramdam niya noon ay wala siyang kakayahang baguhin ang kahit na ano. Pero bago iyon, nakilala niya ang isang lalaki sa isang exam. Huminto ang lalaki sa harap niya para protektahan si Chloe gamit ang sarili nitong katawan at pinigilan ang dalawang magkapatid na si Raulo na nawala na sa katinuan. Sa gitna ng Battle Royale sa subspace, kahit imposible namang mamatay doon, hinarap ni Chloe ang kamatayan sa unang pagkakataon. Hindi siya natakot pero may kakaibang nangyari. Handa na si Chloe na tanggapin ang kanyang kapalaran ng mahinahon. Matagal na siyang tumigil sa paglaban sa tadhana, ganoon ang mismong itinuro sa kanya kung paano mabuhay, at ganoon niya ubusin ang natitirang mga araw niya. Dapat ay ganoon lang ang mangyayari. Parang napakalinaw na ng tadhana. Pero sa sandaling iyon, naintindihan ni Chloe ang katotohanan. Bigla niyang naramdaman na parang sumikat ang araw sa gitna ng madidilim na ulap at may nag-alab sa loob niya. Iyon ay isang espada na walang kapangyarihan sa kanya, isang espada na magagamit niya para protektahan ang isang tao. Naintindihan ni Chloe na ito ang eksaktong dahilan kung bakit binunot ng estranghero ang kanyang patalim. Naalala ng dalaga ang isang kwentong pambata na paborito niyang basahin noong maliit pa siya at itinago niya sa likod ng kanyang kama. Siyempre, tungkol iyon sa isang gwapong prinsipe na pumunta sa kastilyo para iligtas ang prinsesang nakakulong sa tore. Bukod dito, isa itong kwento tungkol sa pag-ibig. At sa isang bayani kung saan umiikot ang buong kwento ng pagliligtas sa mga tao, naalala ni Chloe ang paborito niyang kwento noong bata pa siya. Namula ang kanyang mukha at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Isang bagong pakiramdam na hindi pa niya nararanasan ang nabubuo sa loob niya. Iisa lang ang paliwanag ng dalaga sa nangyayari sa kanya. At doon sa nakakatakot na subspace, habang may labanang ubusan sa harap niya, naintindihan ni Chloe. Namumukadkad na ang pag-ibig sa kanyang puso. Ngayon, habang nakatayo sa loob ng apartment, nalaman ni Joma ang kanyang sikreto. Matapos basahin ang ilang pahina ng kanyang diary. Galit na galit si Chloe auditor ng Cecilia. Tinitigan niya ang lalaki na parang gusto na niya itong tunawin o sunugin sa tingin. Alam ni Joma na walang salitang makakapagpaliwanag o makakapagbigay ng katuwiran sa ginawa niya ngayon. Takot na takot siya at sinusubukang isipin kung saang bahagi ba nagkamali ang lahat. Noong una ba niyang makita ang dalaga, o noong binalasubas niyang tanggapin ang alok na makipag-dinner dito? Nagsimulang mabulol ang lalaki tungkol sa ganda ng buwan sa langit ng gabing iyon. Hindi kumikibo si Chloe, naisip ni Joma na kailangan na niyang tumakas ng mabilis. Sinabi niyang matagal na siyang hindi nakakain ng ganoon kasarap, at nagpasalamat sa dalaga. Pagkatapos ay sinabi ng binata na mas mabuting umuwi na siya at magkikita na lang sila sa akademya. Hinubad ni Chloe ang kanyang guwantes at tinanong siya kung nabasa ba nito ang lahat ng nakasulat sa loob ng diary. Sinubukan ni Joma na magpanggap na wala siyang alam sa sinasabi nito. Yung diary. Hindi niya maipaliwanag o mabigyan ng katwiran ang kinikilos niya sa mga sandaling ito. Takot na takot siya at pilit na iniintindi kung sa anong punto ba nagsimulang magkamali ang lahat. Noong unang beses pa lang ba na nakita niya ang babae, o noong tanga-tanga siyang pumayag na makipag-dinner dito? Nagsimulang mabulol ang lalaki tungkol sa ganda ng buwan sa langit ng gabing iyon. Nanatiling tahimik si Chloe. Narealize ni Joma na kailangan na niyang tumakas agad. Sinabi niyang hindi pa siya nakakain ng ganoon kasarap sa loob ng mahabang panahon at nagpasalamat sa nag-imbita. Tapos, dinagdag ng binata na mas mabuting umuwi na siya at magkikita na lang sila ulit sa akademya. Hinubad ni Chloe ang kanyang guwantes at tinanong siya kung nabasa ba niya ang lahat ng nakasulat sa diary. Sinubukan ni Joma na magkunwaring wala siyang alam sa pinagsasabi nito. Ang diary. Ang diary niya ay nakapatong sa mesa, sa mismong lugar kung saan ito laging naroroon. Inakala niya na baka iyon ang tinutukoy ng babae. Mukhang isang napakasipag at responsableng estudyante itong si Chloe. Ang binata naman ay patuloy na naguguluhan ang isip, pero naisip niya na parang may mga mata sa likod ng ulo si Chloe.
Hindi niya maintindihan kung paano. Nito napansin ang lahat. Bukod pa roon, sobrang naiilang siya dahil sa paraan ng pagsasalita nito. Sa isang saglit, ang dalaga ay naging isang ganap na ibang tao. Nag-utos si Chloe na huwag siyang magsisinungaling. Iginiit ni Jomas na wala siyang nakita, pero sobrang galit si Chloe kaya napilitan siyang umamin. Isang dambuhala at matalim na espada, isang katana, ang kumikinang sa mga kamay ng may-ari ng bahay. Sa harap niya, hindi na isang batang babae ang nakatayo, kundi isang dalagang. Ganap nang nagbago. Mukhang takot na takot si Jomas. Dahan-dahan siyang umatras dahil hindi niya maintindihan kung bakit seryosong seryoso. Ang babae sa bagay na iyon. Imposibleng tumakas sa bintana. Ang apartment ni Chloe ay nasa ilalim lang. Nang bubong at kung latalon siya, siguradong mababali ang mga binti niya. Nakita ni Jomas ang pinto, ang tanging paraan para makatakas. Pero si Chloe ay nakaharang sa daan niya at malaking problema na ito ngayon. Naintindihan ng binata na nakulong na siya, alinmansa. Latalon siya sa bintana at mababali ang mga binti, o susubukan niyang makalusot papunta sa pinto. Isang nakakapangilabot na tunog. Ang umalingaw-ngaw sa likuran niya. Isang mahabang espada ang humampas sa sahig. Nakatayo doon ang dalaga, hawak ang espada sa kamay, at nakatingin ng diretsyo sa mga mata ng kanyang bisita. Ayaw maniwala ni Jomas na aatake ito, pero sa isang pagkakataon, naintindihan niya. Parang wala sa sarili si Chloe. Medyo pamilyar siya sa ganitong kalagayan, kasabay nito ang mga balintataw na hindi gumagalaw at mga matang maputlang pula na tila wala ng buhay. Naintindihan ng binata na si Chloe ay isang yandere. Bukod doon, ang masayahin niyang ugali ay kayang magbago sa isang iglap. Sigurado si Jomas na ang dalaga ay may split personality. Lahat ng mga yandere ay may komplikadong ugali. Madali silang mawala sa katinuan. At dito, may malalim na dahilan. Ang mga ginawa ng binata ang maaaring nag-udyok sa ganitong pagbabago. Takot na takot si Jomas. Alam niya na malamang ay hahabulin siya ni Chloe hanggang sa huli. Kailangan niyang makahanap ng paraan para protektahan ang sarili sa kahit anong paraan. Nararamdaman ng binata na ang uhaw nito sa pumatay ay mas matindi pa kaysa sa kambal na Mao. Ang buhay sa akademya ay napatunayang malupit nga. Higit sa lahat, kailangan niyang makalabas sa sitwasyong ito. Sinubukan ni Jomas na mag-isip ng solusyon. Ang kaniyang kutsilyo sa sashimi ay nasa kwarto pa niya. Maaari sana siyang gumamit ng kutsilyo sa kusina, pero mukhang imposibleng maabot iyon. Napagtanto ni Jomas na kung susubukan niyang kunin ang kutsilyo sa kusina, baka mawalan lang siya ng braso o binti, habang siya ay malapit nang mawalan ng pag-asa, napansin niya ang isang cutter sa isang basong may mga lapis at ballpen. Sa ibabaw ng desk. Sa sandaling iyon, nagsimula na ng pag-atake si Chloe. Wala na siyang oras para mag-isip pa. Siyempre, mas gusto sana ni Jomas na ayusin ang problema sa pamamagitan ng usapan, pero sa harap ng isang yandere, imposible iyon, dinampot niya ang cutter at inilabas ang talim nito, na mukhang katawa-tawa. Pero, sa sandaling mahawakan na niya ang kutsilyo, lahat ng kaniyang mga blessing ay gumana. Dahil dito, tumibay ang kaniyang mentalidad. Ang kaniyang mga salita at kilos ay napuno ng nakakatakot na aura, at ang banal na proteksyon ng Diyos ng Espada ay na-activate. Sa sandaling iyon, itinaas ni Chloe ang kaniyang espada para atakihin ang kalaban. Humarap si Jomas sa dalaga at sinabing medyo masyadong mahaba ang buhok nito at dapat niya itong ayusin. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik sa katinuan si Chloe. Siya ay nakahiga sa kama, balot ng kumot at naalalang dapat ay malapit lang si Jomas sa paligid. Bumangon si Chloe at tumingin sa paligid. Hindi na niya makita ang binata, hindi niya matandaan kung kailan ito umalis. Sa alaala ni Chloe, nakatingin lang si Jomas sa bintana habang naghuhugas siya ng mga plato. Sinulyapan niya ito ng palihim at pagkatapos niyon, wala na siyang matandaan. Pagkababa sa kama, ang unang naging reaksyon ng dalaga ay hanapin ang kaniyang sandata. Ang katana ay nakapatong malapit sa mesa. Nang makita ito, si Chloe ay nakahinga ng maluwag. Noon pa man, madalas na siyang nawawala sa sarili sa tuwing may hawak siyang espada sa kaniyang mga kamay. Noong bumalik na siya sa kaniyang huwisyo, tinanong niya ang kaniyang pamilya kung ano ang nangyari, pero pinakalma siya ng mga ito. Sabi nila, huwag siyang mag-alala, at huwag ikaila ang tunay niyang pagkatao bilang isang mersenaryo. At ngayon, nang makita ang kaniyang espada, na-realize ni Chloe na muntik na naman siyang mawala sa realidad. Ang dalaga ay sobrang dismayado sa sarili. Pinagalitan niya ang kaniyang sarili at tinawag na tanga, iniisip kung bakit siya nawalan ng kontrol sa mismong oras na bumibisita si Jomas. Natatakot si Chloe na baka na-offend niya ang lalaki, o baka may nasabi siyang kakaiba. Pero wala na talaga siyang maalala. Pagkatapos, napansin niya ang isang cutter na nakalagay sa sahig. Sobrang weird nito. Sinubukan ni Chloe na alalahanin ang mga nangyari, at kung bakit may kutsilyo sa sahig. Napansin din niya ang kanyang buhok. Mas maikli ba talaga ito, o guni-guni lang niya, ang bata pa naman niya.
Naisip niya na baka may nagupit ng buhok niya gamit ang utility knife. Karamihan kasi ng nagupit na buhok ay nasa basurahan na, ibig sabihin ay may naglinis na nito. Sigurado siya, ang mahal niyang si Joma ang gumawa nun. Napakamaalalahanin at mapagkalinga talaga nito. Kailangan niya itong isulat sa kanyang diary bago pa niya malimutan. Umupo si Chloe. Agad siyang pwesto sa mesa, kumuha ng panulat, at sinimulang itala ang kanyang mga alaala sa kanyang diary. Habang nangyayari iyon, nasa labas naman si Joma. Nakakapit siya sa isang puno. Halos mamatay-matay na siya sa sobrang pagkasuka. Walang tigil ang kanyang pagsusuka. Tapos na ang epekto ng walang sakit na basbas, pero pilit pa rin kinakaya ng binata. Kahit 5 segundo lang siyang lumampas sa itinakdang oras, ang resulta ay matinding pagsusuka. Muling nakaramdam ng pagbaliktad ng sikmura ang binata, at naisip niya na sa ganitong bilis, mailalabas niya ang lahat ng kinain niya sa hapunan. Nang kumalma na ang kanyang tiyan, umupo si Joma sa isang bench at muling naalala ang napakasarap na hapunang iyon. Tapos bigla na lang naging magulo ang lahat. Naisip ni Joma si Chloe, at napagtanto niyang wala siyang kaalam-alam kung sino ba talaga ito. Sa totoo lang, ang layunin ng isang laban sa espada ay pumatay ng kaaway o kaya naman ay pasukuin ito. Pero ang katana ni Chloe ay tumatama lang sa mga delikadong bahagi ng katawan. Mukhang idinisenyo talaga ito para pumatay. Naintindihan ni Joma ang sitwasyon. Kung naambush siya, baka napugutan na siya ng ulo. Ramdam niyang nanganganib ang buhay niya. Instinktibong tinarget ng binata ang likod ng ulo ni Chloe, buti na lang at maikli lang ang kutsilyo niya. Buhok lang ni Chloe ang nadapuan ni Joma kaya hindi ito gaanong nasaktan. Pagkatapos nun, nilinis niya ang kwarto. Ginawa niyang normal ang lahat sa paningin ng iba, dapat ay walang maging problema, pero gusto niyang mabuhay. Gusto niyang magkaroon ng matatag, ligtas, at payapang buhay, pero mukhang hindi ito magiging madali. Ang pinakamahirap sa lahat ay ang maging isang pangkaraniwang tao lang. At totoo iyon. Noong sumabak si Joma sa larong ito ng ambisyon, mas matayog ang kanyang mga pangarap. Sa huli, isa lang siyang ordinaryong tao na nakaabot sa rurok ng tagumpay. Nagawa niyang pagharian ang lahat gamit lang ang isang kutsilyo pang sashimi, hindi madaling isuko ang ganitong klaseng buhay. Pero bawat tao ay may kanya-kanyang papel. Basbas ng mga kababalaghan ang pangalan ng laro at ng basbas na iyon. Iyon ang natatanging basbas ng bida na hindi pa niya nakikilala. Base sa alam ni Joma, maliban sa basbas ng kagitingan ni Valor Joaquin, 2 lang ang maalamat na basbas. Malinaw ang layunin ng mga basbas na ito. Ang lahat ay kailangang iligtas ang mundo mula sa hari ng mga demonyo. Ang bida sa laro ang napiling banal na kampeon at pati ang demonyong espada na balmung ay kinikilala siya. Si Joma naman, kutsilyo pang sashimi lang ang kayang gamitin. Hindi na kailangan ng iba pang paliwanag. Nahihilo ang binata, pero kailangan niyang mag-focus at pag-aralan ang mga basic sa akademiya. Dahil sa sunod-sunod na pakikipagtagpo sa mga taong hindi niya maintindihan, nakalimutan na niya ang sarili niyang mga gusto. Pero baka ganito talaga dapat ang mangyari. Walang puwang ang mga ordinaryong tao sa larong ito. May konting ideya lang si Joma tungkol sa mga pangunahing tauhan, masyado pang mababaw ang pagkakaintindi niya sa mundong ito. Mahigit 1 linggo na ang nakalipas simula nang magsimula ang klase, ito na ang oras para sa basbas. Dapat nang lumitaw ang basbas ng bida. Matapos ang lahat, katatapos lang ng proseso ng enrollment. Ibig sabihin nito, malapit nang magsimula ang totoong kwento ng laro. Sa pangkalahatan, naiintindihan ni Joma ang senaryo. Pero hindi niya alam kung paano ito magtatapos. Ang bentahe niya ay alam niya ang kwento hanggang sa kalagitnaan. Para hindi masira ang lahat, kailangan niyang sumunod sa script. Kapag nagkamali siya, magkakaproblema ang lahat. Siya ang kailangang mag-ayos ng lahat pagkatapos. Naalala ni Joma na simula sa ikalawang semestre ng kanyang 3 taon. Lalo pang lulubha ang sitwasyon. Dahil nararamdaman ang pagsilang ng isang bayani, ang mga demonyo sa ilalim ng kanilang hari. Magkakaisa sila at magdedeklara ng gyera laban sa akademiya. Sa paglipas ng panahon, mas lalong lalalim ang alitan. Sa pagitan ng mga demonyo at tao, isang pandaigdigang digmaan ang sasabog. Kaya naman, magbabago ang takbo ng kwento. Unti-unti itong magiging isang fantasy mobile game na puno ng mga gasgas na eksena. Ngayong matanda na siya, hinahanap ni Joma ang saya. Hinahanap niya ang kanyang kabataan dahil ang sarili niyang kabataan ay napuno lang ng mga nakakapagod na trabaho. Dismayado siya na kung ano-ano na lang ang nangyayari sa mga bayani. Sobrang napamahal na kasi siya sa karakter na iyon. Kaya naman dinelit ng kusinero ang laro sa kanyang cellphone. Pero ngayon, heto siya at nakulong sa loob nito. Napunta siya sa mundo ng laro, at ibig sabihin nito, magiging totoo na ang malupit na digmaan laban sa mga demonyo. Ayaw niyang isiping mamamatay siya sa labanan, pero naintindihan ni Joma na dahil may kulang-kulang 3 taon pa siya, kailangan niyang maging praktikal at wag lang mangarap ng payapang buhay. Karamihan naman sa mga ganitong laro ay may happy ending. Karaniwan, ililigtas ng bida ang mundo, pero kailangan muna niyang magpalakas para maprotektahan ang sarili niya. Hindi siya pwedeng mabuhay sa takot habang buhay.
Alam ni Joma na kailangan niyang matutong mabuhay nang hindi kumukuha ng masyadong atensyon. Kapag sumikat siya, siguradong kukunin siya para labanan ang mga demonyo ng Auran, at ayaw niyang mangyari yon. At isa pa, kailangan niyang mas mag-ingat pagdating sa basbas ng Diyos ng Espada. Gumamit lang si Joma ng sashimi knife dahil wala siyang choice, pero sobrang bigat ng pressure nito sa katawan niya. Tiningnan niya ulit ang kanyang stats, at nagulat siya sa naging resulta ng kanyang ginawa. Bukod doon, marami siyang nakuhang bagong impormasyon na kailangan niyang pag-aralan at subukan sa totoong buhay. Lakas ng katawan at espiritu, pati na rin ang weapon rank at absorption rate, ang mga numerong nakalagay ay nagpapakita ng mga level o rank. Ang absorption rate ang pinaka nakakuha ng atensyon ng binata, bago ito sa kanya kaya naisipan niyang pag-aralan ito ng mas mabuti. Pero sabi ng system, hindi pa niya ito pwedeng buksan dahil may mga kondisyon pa siyang hindi nagagawa. Sa bawat subok niya, lalo lang siyang nalilito. Pero naisip ni Joma na maiintindihan din niya ito pagdating ng tamang panahon. Sa ngayon, ang pinakamahalaga ay ang physical training. Siyempre, gustong-gusto rin niyang magkaroon ng bagong armas. Alam ni Joma na hindi siya pwedeng umasa na lang habang buhay sa 30 segundong invulnerability na bigay ng basbas. Kailangan pa rin niyang mag-ensayo gamit ang mga armas na hindi sakop ng mga kondisyon ng basbas ng Diyos ng Espada. Buti na lang, sa susunod na buwan, papalitan ang midterm exams ng praktikal na pagsasanay sa martial arts. Ang premyo kapag natapos ang training na ito ay ang Espadang Murasame, isang Class B na sandata. Kapag nakuha ito ni Joma, sapat na ang espadang yon para makapagtapos siya sa pag-aaral. Hindi tugma ang mga katangian nito para ma-activate ang basbas ng Diyos ng Espada, kaya pwede niya itong gamitin bilang pangunahing sandata. Para magawa yon, kailangan pa niyang palakasin ang kanyang katawan at mag-ensayo ng husto. At doon na nga nagpakita sa harap niya ang napakagandang si Abel von Nibelung. Sabi ng dalaga, pwesto raw niya yon. Lumalabas na madalas pala itong pumupunta rito tuwing gabi para mapag-isa at magpahinga. Napansin ng dalaga na hindi man lang kumikibo ang lalaki, kaya medyo mataray niyang sinabing tumabi ito. Napagtanto ni Joma na mukha siyang tanga, pero dahil lang yun sa sobrang ganda ni Abel na nasa harap niya at natulala lang siya rito. Sabi ng dalaga, hindi naman niya ito pinapaalis, pinapatabi lang niya ng konti para makaupo rin siya. Siyempre, pwesto mo, parang nakakatawa naman yon dahil bench lang naman yon sa parke. Para sa lahat naman ang mga ganong gamit. Alam ni Joma na kapag na-inlove siya kay Abel, siguradong magkakagulo ang takbo ng kwento, kaya kailangan niyang iwasan yon hanggat maaari. Kahit na napakaganda ng dalaga, mukhang galing lang si Abel sa isang late-night training bago naupo sa bench na yon. Hinihingal pa siya pero ang ganda pa rin niyang tingnan. Pakiramdam ni Joma ay mapapasabak siya rito. Sabi ni Abel, sa bench na ito ang pinakamagandang tanawin para panoorin ang mga bituin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin makapaniwala si Joma sa sitwasyong kinalalagyan niya. Biruin mo, ang katabi lang naman niya ay ang apo ng Sword Saint na si Siegfried na kilala na niya ngayon sa mundong ito. At isa pa, napakahirap lapitan ng ganitong kagandahan. Lumingon si Abel sa kanya at tinanong kung anong klase ng armas ang mayroon siya. Dahil sigurado siyang isa rin itong swordsman. Nabanggit daw ng lolo nito na astig ang mga ganoong klase ng armas. Inabot ni Abel ang kanyang espada sa binata at pinasuri ito para malaman kung gaano kaganda ang kalidad at lakas nito. Buong gilas na ipinakita ng dalaga ang kanyang dambuhalang espada at inalok ang binata na hawakan ito. Hindi gumalaw si Joma. Ramdam niyang sobrang bigat ng espada para sa kanya, pero halatang nainis agad ang magandang dalaga sa kawalan niya ng kibo. Habang pinagmamasdan ng dalaga, na-realize ni Joma na malayo ang ugali nito sa Abel na nakilala niya sa laro noon. Humarap si Abel sa kanya at sinabing pakiramdam niya ay kilalang-kilala na siya ng binata. Muntik nang himatayin sa takot at gulat si Joma. Alam niyang may hinala na si Abel na may tinatago siya. Sa kabilang banda, si Abel ang pinakasikat na babae sa akademya, kaya malamang lahat ng estudyante ay kilala talaga siya. Sumagot si Abel na sikat nga siya, pero wala siyang kaalam-alam kung sino ba itong si Joma. Medyo kakaiba yun sa pakiramdam. Alam niya ang pangalan ng dalaga, pero ang dalaga ay walang kaide-ideya tungkol sa kanya. Sa kanya, sinubukan ng batang lalaki na magpaliwanag na karaniwan ay hindi niya ibinibigay ang kanyang pangalan sa mga taong kakikilala pa lang niya. Sa kabilang banda, baka iniisip ni Abel na ang lalaki ay isang espiya ni Haring Desmond na nakapasok sa akademiya habang nagpapanggap na isang ordinaryong estudyante. Tutal, napakakakaiba naman talaga na may isang lalaking nakaupo ng mag-isa sa isang upuan sa gitna ng gabi. Kung hindi siya espiya, dapat ay magpakilala siya. Nagkatinginan ang mga kabataan ng may pagdududa. Sumagot ang lalaki na si Abel din naman ay dumating ng mag-isa ng hating gabi na. Kaya baka, siya ang espiya? Sinabi ng dalaga na malinaw naman ang kanyang pakay. Lumabas siya para mag-ensayo, pero ang ginagawa ng estrangherong ito doon ay nanatiling misteryo sa lahat. Sumagot si Joma na siya ay nag-ensayo rin at gumagawa ng mga exercise. Isa raw itong espesyal na teknik sa paghinga. Ang sagot na ito
ay nagustuhan ng dalaga at nagpasya siyang huwag na itong kulitin. Pero napansin ni Joma ang mga kamay nito, ang mga ito ay puno ng mga sugat. Naintindihan ni Joma na nagsisikap ng husto si Abel at hindi naman ito itinanggi ng dalaga. Tutal, wala talagang ideya ang mga tao kung ano ang ibig sabihin ng pagdadala ng apelidong Belong. Kailangang maging perpekto ni Abel sa lahat ng bagay. Kung magpapakita siya ng kahit kaunting kahinaan, tiyak na susugod ang lahat sa kanya na parang mga asong gutom. Lalo na't napatalsik siya sa unang pwesto sa entrance exam. Ngayong taon, tahimik lang na nakaupo si Joma na parang natatakot kahit ang kumurap man lang. Idinagdag ni Abel na sa katunayan, ito ang unang pagkakataon. Sinabi ng dalaga na sa isang banda, nakakaramdam siya ng ginhawa, pero sa kabilang banda ay pag-uusisa. Gusto niyang malaman kung sino ang nakatalo sa kanya. Gustong-gusto ni Abel na malaman ang pangalan ng taong iyon para maisulat niya ito sa pader sa susunod. Hindi maintindihan ni Joma kung bakit ginagawa niya itong malaking issue. Tutal, entrance exam lang naman iyon at wala namang kasalanan ang estudyanteng iyon kung mas mataas ang nakuha niyang score. Sumagot si Abel na usapin ito ng dignidad, pinakiusapan pa nga niya ang kanyang lolo na sabihin ang lahat sa kanya, pero sabi nito, ang estudyanteng iyon ay wala man lang sa klase niya. Higit pa roon, ang estrangherong iyon ay may lakas ng loob na hindi man lang mag-oath. Hindi maintindihan ni Abel kung bakit nagpasya siyang maglabas ng loob. Sa isang hindi kakilala, sinasabi rito na hindi niya matanggap ang kanyang pangalawang pwesto. Hindi rin maintindihan ni Joma kung bakit kinuwento ng dalaga ang lahat sa kanya. Inakala ni Abel na mukhang masyadong mahina ang lalaki. Ang moto ng pamilya niya ay maging matatag sa pagsisikap at mabait sa lahat ng tao. Ang mga kaklase ni Abel ay masyadong boring. Kaya naman wala siyang kaibigan kahit isa. Ipinaliwanag ng dalaga na gabi na, at oras na para umuwi at matulog. Binati siya ni Joma ng good luck at magandang gabi. Naiintindihan na niya ngayon kung bakit laging mukhang napakalayo ni Abel noong laban. Bago umalis, nagtanong muli ang dalaga kung sasabihin na ba ng lalaki ang kanyang pangalan. Pero pinili ni Joma na manahimik na lang. Ganoon ang takbo ng buhay sa akademiya. Ang ordinaryong buhay estudyante ay mas tahimik kaysa sa inakala ni Joma, mabilis na. Nakipagkaibigan si Chloe sa lahat at naging hiyang na hiyang doon. Sa lahat ng pagkakataong iyon, aktibong iniiwasan ni Joma na makasalubong siya at sinisikap pang huwag magtama ang kanilang paningin. Kapag nagkakataong nagkakatinginan sila, ang mga bagong kaibigan ni Chloe ay binibigyan ang lalaki ng isang napakalamig na tingin, pero wala namang pakialam si Joma sa kanilang mapanglait na tingin. Isa siyang estudyanteng may hawak na espesyal na pass. At saka, hindi lang siya ang tanging espesyal na estudyante sa klaseng yon. May ilan pang katulad niya at nag-aalangan silang magpansinan. Marahil ay dahil ito sa usapin ng pride. Nag-isip ng sandali si Joma at natuwa pa nga siya na hindi siya kabilang sa mataas na klase dahil ito sa mga huling pangyayari. Sa mga oras na iyon, nagsimula na ang panahon kung kailan ang mga Star at Dragon class ay bumubuo ng mga paksyong politikal. Kahit noong nasa laro pa, ramdam ni Joma na masyadong maraming clan sa mga paksyong iyon, at kung mapupunta siya sa isa sa mga klaseng iyon ngayon, tiyak na masusuka siya. Pero ang buhay niya, sa kasalukuyan ay may magandang bahagi. Sa wakas, nagsimula ng kumain ng maayos si Joma at na-enjoy na niya ang pagpaplano ng kanyang mga kakainin ng maaga. Dumating ang direktor ng akademiya at ibinalita na bibigyan siya ng card bilang pinakamataas na estudyante sa akademiya. Isa itong faculty member card. Para magkaroon ng ganitong card, handa sana si Joma na yumukod ng 3 beses sa isang araw sa harap ng direktor kung kailangan man. Pero ngayon, nakuha niya ang faculty member card na ito ng libre at walang anumang kapalit. Naramdaman ni Joma na nagagawa niya ang kanyang mga tungkulin bilang estudyante ayon sa main scenario. Hindi naman ito nagbago ng malaki. Kailangan lang niyang palipasin ang mga susunod na taon sa parehong paraan. Kung ganun, magagawa na ng binata na tuparin ang eksaktong hinaharap na pinapangarap niya. 700 taon na ang nakakalipas. Medyo iba pa ang hitsura ng akademya. Noong sumiklab ang unang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, napagtanto ng bayaning si Joaquin Valor na kailangang sanayin ang susunod na henerasyon ng mga bayani. Itinatag niya itong akademya kung saan itinuturo ang mga pinakamahalagang disiplina at paksa. Ang mga impormasyong ito ay bahagi rin ng mga exam, kaya naman, kailangan ninyong sauluhin ang mga ito. Nagsisimula ng antukin si Joma sa klase habang pinag-aaralan ang kasaysayan ng pagkakatatag ng akademya na halos wala siyang kaalam-alam. Ang tagapagtatag at bayaning si Joaquin Valor. Nakasabit ang litrato niya sa maraming silid-aralan sa loob ng akademya. Nakipaglaban siya sa kanang kamay ng hari ng mga demonyo. Ang kanang kamay na ito ay nagngangalang Lian. Siya ang commander ng unang legion.
Tumagal ang labanan ng paiba-iba sa loob ng 20 taon at sa huli, nagwagi si Jokin, pero dahil sa mga labanang iyon, nawalan ng isang braso si Jokin. Mula noon, hindi na siya makalaban sa gitna ng digmaan at napuno ng mga hiyawan ang paligid niya. Isa itong madugong digmaan na walang malinaw na nanalo. Pinagod nito ang magkabilang panig, kaya buti na lang at nagpasya silang tumigil muna sa gitna ng pangunahing bakbakan. Doon na nga, itinatag ng bayaning si Joaquin ang akademya para sanayin ang mga susunod na henerasyon ng mga mandirigma. Kaya naman, ang unang digmaan sa pagitan ng mga tao at demonyo ay nagresulta sa pagpirma ng isang kasunduan na hindi na sila mag-aaway pa. 700 taon na ang itinagal ng kapayapaang ito. Walang nakakaalam kung may sasabog na namang digmaan ngayon. Siyempre, maaari itong maging lubos na hindi inaasahan at mas madugo pa. Pero sa ngayon, siguradong ayaw pang isipin ng mga estudyante ang tungkol sa digmaan. Tutal, 700 taon na silang namumuhay sa kapayapaan. Si Joma lang yata ang tanging nakakaalam sa lamat sa pagitan ng mga tao at mga demonyo. Sanay na ang lahat sa isang buhay na walang inaalala. Gustong-gusto na sanang sabihin ni Joma sa mga matataas na opisyal ang mga mangyayari sa hinaharap, pero hindi niya alam kung anong magiging epekto nito. Hayagan na ring sinasabi ni Mia na gusto na niyang magbitiw bilang direktor ng akademya. Sa lalong madaling panahon. Pero madalas, sinasabi lang naman ng mga tao ang ganoong bagay bilang sabi-sabi lang. Si Mia ang unang tao sa kasaysayan na nakaramdam na may mali. Bukod doon, isa siya sa 7 bayani na tumindig para protektahan ang mga estudyante. Habang namumuhay bilang isang chef at naglalaro, hindi natapos ni Joma ang laro, pero nalaman pa rin niya na siya ang naging unang biktima ng hari ng mga demonyo. Naalala ni Joma na mabilis niyang nirepaso ang mga kaganapan sa laro para malaman ang sinapit ng ilang mga bayani. Siyempre, nakakalungkot talagang magpaalam sa mga paboritong karakter, at alam na ngayon ni Joma na papatayin ang direktor ng akademya sa malapit na hinaharap. Siguro, magiging iba ang takbo ng mga pangyayari. Kung wala kay Joma ang impormasyong ito ngayong estudyante na siya sa akademya, binati ng guro ang mga estudyante at ninais silang pagpalain sa kanilang pagre-review para sa exam na gaganapin sa susunod na mga linggo. Pagkatapos ng klase, nagsimula ng lumabas ng silid-aralan ang lahat. Mukhang may kapanapanabik na nangyayari sa labas. Pati si Joma ay interesadong nagmamasid na rin sa mga kaklase niya. Mukhang lahat ng lalaki ay pupunta para tingnan ang isang bagay na kakaiba. Tiningnang mabuti ni Kang Joma, at agad niyang naintindihan na siya na nga iyon. Agad na. Tiningnan ng binata ang kanyang schedule at syempre, ngayong araw ngayon dapat mangyari. Nagtipon-tipon ang mga estudyante. Pinag-uusapan nila kung saang klase sila mapupunta. Malamang na mapunta sila sa klase ng mga sikat. Sumama na rin si Joma sa mga kaklase niya. Alam niyang may mahalagang kaganapan na mangyayari ngayong araw. Tutal, 5 na ng Mayo, ang araw kung kailan dapat mag-enroll ang isang bagong estudyante sa akademya. Siya ang magiging bida sa laro at agad siyang nag-iwan ng matinding impresyon sa ibang mga estudyante. Leon Van Reinhardt ang pangalan ng bayani. Siya ang tunay na bida sa laro, ang paborito ng mga babae at kinaiinggitan ng lahat ng mga lalaki. Ang 700 mahabang taon ng kapayapaan ay malapit nang magkaroon ng unang lamat. Isa siyang tunay na kupal. Ang mukha niya ay parang tipikal na bida sa pelikula at lahat ng mga babaeng naglalaro nito ay agad na nahuhulog sa kanya. Malaki ang kinikita ng laro dahil doon. Kung pang matanda lang ang rating ng laro, malamang nategi na si Leon bago pa ang laban sa hari ng mga demonyo. Bukod pa roon, halos lahat ng babaeng karakter ay hinahabol-habol si Leon. Nariyan ang pamangkin ng banal na babae, isang gumagamit ng sibat na si Rachel, ang anak ng banal na lalaki na may pana na si Sakiriod. At syempre, ang pinakamagandang babae at sikat sa akademya, ang apo ng emperador na gumagamit ng espada, ang walang katulad na si Abel von Nibelung. Sa madaling salita, ang mga tagahanga ng sobrang bilib ang lahat sa main character, at syempre, nakakairita talaga iyon. Pero pagkalipas ng 3 taon, ang bida ng Miraculous Blessing na si Leon Van Reinhardt ang magiging isa sa mga unang isasabak sa militar. Nang mapag-isa na siya sa kanyang mga iniisip, inamin ni Kang Joma na natutuwa siyang mapupunta sa impyerno si Leon. Pero hinding-hindi siya papayag na madamay doon sa pangalawang pagkakataon. Kung titingnan ang kwento ng mabuti, si Joaquin Valor ay nagtagumpay lang sa pagtalo sa commander ng unang legion. Mahirap isipin kung gaano talaga kalakas ang Demon King. Ito kaya ang isa sa mga kwento kung saan matatalo ang bida sa huli. May kausap na babae ang bida noon na, dahil sa sobrang paghanga at tuwa, ay hindi mapigilang kiligin at sabihin kay Leon kung gaano niya ito iniidolo. Pero biglang lumingon ang bida at tinitigan ng masama si Joma. Parang naramdaman niya ang tingin ng bata sa kanya. Biglang naalala ni Joma na ang pinag-uusapan niya ay ang larong Blessing of Miracles. At ibig sabihin yon, kayang-kaya ng main character na ayusin ang lahat ng mag-isa.
May mukha si Leon na parang nagsasabing, mapagkakatiwalaan ako. Kahit si Joma mismo ay muntik nang maniwala sa kanya, gabi na noon pero bukas pa rin ang mga ilaw. Sa training hall ng academy, patuloy pa rin sa pag-iensayo ng husto si Kang Joma. May hawak siyang kahoy na espada. Kontento ang binata dahil sa wakas, napatunayan na niya ang kanyang hinala. Kapag gumamit siya ng sandata na hindi pasok sa standard, hindi lalabas ang blessing ng Sword God. Nagtakda si Joma ng goal na maabot ang isang partikular na level sa pag-iespada, kaya gabi-gabi na siyang nagbababad sa training hall. Habang pabalik na siya galing sa ensayo, nilapitan siya ni Chloe. Gustong malaman ng dalaga kung ano ang nagawa niyang mali. Siyempre, pwede sanang sabihin ni Joma na muntik na siyang mamatay dahil dito, pero kailangan pa nilang mag-aral ng magkasama. Kaya walang saysay kung palalalain pa niya ang sitwasyon. Alam ni Joma na kailangan niyang magpakitang tao. Hindi niya kailangan ng kaaway sa ngayon, kaya sinabi niya kay Chloe na maayos naman ang lahat. Nakahinga ng maluwag si Chloe at sinabing masayang-masaya siyang marinig iyon. Hindi talaga maintindihan ni Joma kung anong problema ng babaeng ito. Mahigpit ang hawak niya sa espada, kahit noong wala siyang malay. At parang nagmamakaawa na para sa tulong ang sandatang iyon. Kung kayang pumatay ng babaeng ito, mas delikado pa siya kaysa sa magkakapatid. Pero sa ngayon, mukha lang siyang isang tahimik at mapag-isang dalaga. Inimbitahan ni Chloe si Joma na mag-dinner. Gusto niyang magpasalamat sa lahat ng ginawa nito para sa kanya. Tiningnan ni Joma ang mga mata niyang parang sa tutang nagmamakaawa. Naalala niyang mabuti na noong huling dinner nila ay muntik na siyang mamatay. Siyempre, nakakahiya namang tumanggi, pero kinutuban siya na kapag pumayag siyang makipag-dinner ngayon, baka bukas ay magising na lang siya. Sa loob ng ref ng kung sinong estranghero, pero bigla siyang nagkaroon ng isang napakagandang ideya. Humarap siya kay Chloe at sinabing may hihingi na lang siyang pabor kapalit ng dinner. Sinabi ni Joma, na sa bagay na ito, kay Chloe lang siya makakaasa. Sa narinig na iyon, tila namukadkad sa tuwa ang dalaga. Napuno siya ng pag-asa at galak. Gustong malaman ni Chloe kung ano ang hiling ng binata. Naglakas loob si Joma. Naisantabi ang hiya at pag-aalinlangan, at hiniling kay Chloe na turuan siya sa pag-iespada. Alam ni Joma na kailangan niyang matutunan. Ang paghawak ng espada, anuman ang mangyari. Nitong mga nakaraang gabi, naghahanap si Joma ng iba't ibang artikulo tungkol sa swordsmanship. Naisip niya na para mabuhay, kailangan niyang sumipsip ng sapat na kaalaman. At sa wakas, dumating na ang oras para sa unang lesson. Tuwang-tuwa si Chloe. Sinalubong niya ang kanyang estudyante. Habang tinititigan ito ng may lambing at atensyon. Medyo nailang si Joma, sinabi niyang kararating lang niya. At binati ang teacher. Natuwa si Chloe dahil kararating lang din daw niya, kahit na ang totoo ay kanina pa siya roon. Mga ilang oras na ang nakakalipas. At kahit na may pinag-usapan silang oras, halatang. Ang babaeng ito na baliw sa kanya ay may sariling mundo. Siguro ito ang unang beses na nakita ni Joma. Ang dalaga na hindi naka-school uniform, at nagulat siya sa ganda ng pangangatawan nito, may abs si Chloe. At talagang matitigas ang mga muscle. Ngayon ay naintindihan na niya kung bakit ito sobrang lakas. Inabutan ni Joma ang dalaga ng isang espadang, kahoy na katulad ng sa kanya. Nagulat si Chloe habang hawak ang kahoy na iyon. Akala niya kasi ay totoong espada ang gagamitin nila. Sa narinig na iyon, medyo nataranta si Joma. Pagkatapos ng lahat, training lang naman dapat ito, at para maiwasan ang mga sugat, kailangan nilang gumamit ng kahoy na espada. Kahoy lang. Hindi ito labanang hanggang kamatayan. Gulat na gulat si Chloe habang tinititigan ulit ang kahoy na espada sa kanyang mga kamay. Naisip niya kung gaano kabait si Joma. Ayaw talaga siyang saktan nito. Pinaikot-ikot ni Chloe ang kahoy ng isa o dalawang beses. Napagtanto ni Joma na sobrang lakas pala ng babaeng ito. Hawak lang ang kahoy na espada, ramdam ang talim ng bawat hampas niya sa hangin. Naintindihan ni Joma na kahit kahoy lang ang gamit nila, kailangan pa rin niyang mag-ingat. Kaya naman, minabuti niyang tingnan ang kanyang mga estatistika. Gusto niyang makasiguro na hindi pa gumagana ang basbas ng espada. Normal naman ang mga estatistika nito. Wala namang nagbago sa sukat nito. Alam ni Joma na kadalasang lumalakas ang basbas kapag tumataas ang antas ng kakayahan. Sinubukan ng binata na alalahanin kung may iba pa bang paraan para mapabilis ang prosesong ito. Pero wala siyang matandaan. Hindi man lang malinaw kay Joma kung gaano pa karami ang kailangan niyang paghusayan. Hinihintay niyang maging totoong teksto ang mga tandang pananong at lumabas ang mga bagong estatistika. Pero napansin ni Chloe na parang may malalim na iniisip ang kanyang estudyante, at gusto niyang malaman kung ano ang bumabagabag dito. Ipinaliwanag ni Joma na tinitingnan niya ang kanyang stat window. Lumalabas na ang mga manlalaro lang ang nakakakita ng sarili nilang bintana. Kaya pala hindi maintindihan ni Chloe kung bakit nakatitig lang si Joma sa kawalan. Nakiusap ang binata kay Chloe na dahan-dahanin muna siya ngayong araw, dahil ito ang unang beses nilang mag-ensayo. Matapos ang mga usapan, humanda na si Joma na simulan ang kanilang pagsasanay. Nakatayo na silang magkaharap, guro at estudyante, parehong may hawak na kahoy na espada.
Sa dati niyang buhay, praktikal na tao si Joma. Gaya nga ng sabi nila, maniniwala ka lang kapag nakita mo na. Para maging eksperto sa isang bagay, hindi sapat ang basta pagtitiyaga lang. Kailangan mong maging handang isakripisyo ang buong katawan mo para maabot ang iyong layunin. Iyan ang natutunan ni Joma sa akademya. Sa totoo lang, lahat ng galing at kakayahang meron siya ay bunga ng matinding pagsasanay na pinagdaanan niya noon. Nararamdaman ni Joma ang pamamasa ng kanyang mga palad at medyo nanginginig ang kanyang tayo. Pero alam niyang ang tunay na diwa ng pag-eespada ay nasa katumpakan. Ang mahalaga ay ang pagpukol ng mga tumpak na tira sa kalaban, hindi pa man namamalayan ni Joma ang nangyayari. Nagulat na lang siya nang biglang sumugod si Chloe. Sobrang bilis niya. Tumama ang kahoy na espada sa kanyang balikat. Napangiwi si Joma sa sobrang sakit, gayong nakiusap naman siya kay Chloe na dahan-dahan lang. Itinaas ng binata ang kanyang kahoy na espada gamit ang dalawang kamay at humanda ng gumanti. Pero bigla niyang naramdamang hindi siya makagalaw, ang hirap-hirap itaga ng hawak niyang kahoy. Parang nakasalag na siya at handa nang tumira ulit, pero sa sandaling iyon, nakaabang na pala si Chloe. Mas binilisan pa ng babae ang kanyang pag-atake. Kamuntik na siyang tamaan, pero buti na lang at nakailag agad si Joma. Nahalata niyang mas bumilis pa ito. Napagtanto ni Joma na yung unang tira ay patikim pa lang pala. Nagsalitan sila ng mga tira, at sa isang iglap, maririnig na lang ang sabay na lagutok ng kanilang mga kahoy. Ramdam ni Joma na walang balak huminto ang dalaga. Hirap na siyang sanggahin ang mga atake nito. Alam niyang kapag nakalusot kahit isa lang, katapusan na niya. Hindi na talaga makaganti si Joma. Maya-maya pa ay nabali na ang kanyang kahoy na espada sa dalawa. Agad na humingi ng paumanhin si Chloe dahil naging masyado siyang malakas. Sabi niya, sinubukan naman niyang magpigil pero hindi niya nagawa. Pero biglang may napansin si Chloe na kakaiba. Nagsimulang manginig ang dulo ng espadang hawak ni Joma, mukhang nakamit na ang mga kailangang kondisyon. Sira na ang armas, pero nag-umpisa pa ring magbago ang pagkatao ng gumagamit nito. Bumaba ang antas ng kanyang pagkatao. Nagising ang basbas ng Diyos ng espada at ang init sa kanyang katawan. At sa pagkakataong ito, hindi na mukhang anghel si Joma gaya ng dati. Lahat ng pagbabagong ito sa sistema ay kitang-kita sa kalagayan ng mga manlalaro. Isa lang ang ibig sabihin ng pagbaba ng antas ng kanyang pagkatao, malapit nang maging isang halimaw na mamamatay tao si Joma. Nakita ni Joma ang sarili niya sa totoong mundo, isa siyang chef na nagngangalang Kim. Pagtingin niya sa paligid, doon niya lang naintindihan ang sitwasyon. Nasa kusina siya. Panaginip lang pala ang lahat. May isang isda sa harap niya, nakapatong sa sangkalan. Naisip ni Kim na kailangan na niyang bumalik sa trabaho. Maraming iba't ibang kutsilyo sa harap niya. Pwede sana niyang kunin yung kutsilyong insik na matagal nang hindi nagagamit. Pero parang hindi niya kayang gamitin yon. Napakaiba nito sa tingin niya. Ang tanging kutsilyo na kaya lang gamitin ni Chef Kim ay ang kutsilyo para sa sashimi. Pero sa hindi malamang dahilan, ang tanging kutsilyo lang na magagamit ni Chef Kim ay ang pang-sashimi, pero sa kung anong rason. Ang paghawak doon ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Pero, nang itama na ng chef ang kutsilyo sa isda, biglang nawala ang lahat ng sakit. Nakaramdam si Kim ng inspirasyon sa isang sandali, pero bigla niyang naramdaman na parang may mga hindi nakikitang tali na kumokontrol sa kanya na parang isang manika. At ngayon, magkasama silang bubuo ng isang obra maestra. Nakasindi na ang apoy, at handa na si Joma na simulan ang paghiwa sa isda. Nagulat si Chloe habang nakatingin sa kaibigan niya. Hindi niya alam kung ayos lang ba si Joma. Paulit-ulit na tinawag ng dalaga ang binata, pero mukhang tuluyan na itong nawala sa sarili, at hindi na namamalayan ang mga nangyayari sa paligid. Pero, sa isang iglap, kailangang depensahan ng dalaga ang sarili laban sa isang atake dahil biglang sumugod si Joma sa harap niya sa isang kisap mata. Sinubukan niyang tawagin at pigilan ang binata dahil naramdaman niyang hindi na niya kayang kontrolin ang sitwasyon. Tumama ang atake ni Joma at tumalsik si Chloe sa kabilang dulo ng silid. Sobrang lakas ng tama na iyon na posibleng nagdulot ng malalang sugat kung hindi lang kahoy na espada ang gamit nila. Pakiramdam ng dalaga, naging ibang tao ang kalaban niya. Ilang minuto lang ang nakalipas, wala pa siyang kayang gawin, pero hindi tumigil si Joma. Muli itong sumugod at bahagya lang na nakailag si Chloe. Ang mga mata ng binata ay naglalabas ng malamig na titig at hindi siya mukhang normal na tao. Naintindihan ni Chloe na nawalan na siya ng balanse dahil sa ginawa ng binata. Bumigat ang pakiramdam niya. Hindi niya alam kung bakit bigla itong nagbago, pero kailangan na niyang itigil ang laban na ito agad-agad. Muli niyang tinawag ang pangalan nito at pinakiusapang tumigil na sila. Pero hindi man lang nag-react si Joma sa mga sinabi niya. Muli itong sumugod sa kanya, alam ni Chloe na wala na siyang oras para umiwas dahil hindi pa siya nakakabawi sa huling atake. Mukhang natauhan na ng kaunti si Chef Kim. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Sa hindi malamang dahilan, ang isdang nakapatong sa sangkalan ay biglang umiiwas. Ngayon lang siya nakakita ng ganito sa buong buhay niya, nakakainis talaga. Kailangan na niya itong tapusin agad. Mukhang may gustong sabihin ng isda. Ang sabi nito, Kanjoma.
Tiningnan ni Kim ang talim ng kutsilyo, napansin niyang iba na ang itsura nito, at naalalang ang pangalan na niya ngayon ay Kanjoma. Bumalik na sa sarili si Joma. Ngayon, mukha na ulit siyang estudyante ng akademya, nakatayo sa harap ng isda hawak ang kutsilyo. Halos hindi na makatayo si Chloe. Hindi tumitigil ang dalaga sa pagtawag sa pangalan ng binata at pagmamakaawa rito. Kailangan na niyang magising agad. Mukhang may malalang mangyayari. Biglang hinawakan ni Joma si Chloe. Napapikit na lang ang kawawang babae, handa nang mamatay. Pero sa huling sandali, natauhan si Joma. Hinawakan niya si Chloe sa baywang at habang nakatingin sa mga mata nito, sinabing itigil na muna nila ang pagsasanay ngayong araw. Medyo naging bayolente ang mga nangyari, sa totoo lang. Hindi sigurado si Chloe kung ayos lang ba si Joma. Pero, sinabi ng binata, na sobrang nagpapasalamat siya sa tulong nito sa pag-iensayo, kumaway ito, at naglakad palayo. Pinanood ni Chloe ang pag-alis ng binata, lito pa rin sa mga kaganapan. Pauwi na ang dalaga noon. Pinag-iisipan niya ang lahat. Kung ikukumpara ang lakas ni Joma noong pagsusulit sa ipinakita nito. Ngayong araw, nakakagulat ang pagkakaiba. Para bang naging ibang tao si Joma? O kaya naman ay may kakaibang lumabas sa loob niya? Hindi akalain ng dalaga na, may kinalaman ito sa talento lang. Mukhang isa itong puwersang hindi kayang paamuhin. Naintindihan ni Chloe na lumabas ang basbas ng binata nang hindi nito sinasadya. Pero kahit ganoon, hindi pa rin sapat ang lakas ni Chloe. Bukod doon, hindi naman totoong espada ang gamit nila kundi mga kahoy na baston lang, nakakatakot. Isipin kung ano ang mangyayari kung totoong armas ang ginamit nila. Siyempre, alam ni Chloe na malakas ang batang ito. Sa sandaling iyon, naputol ang iniisip niya nang may makitang lalaki sa dilim ng gusali, napansin nito. Na mukhang sobrang saya ni Chloe. Siya si Nox Auditor. Mas matanda siya ng 1 taon sa kapatid niya. Hindi naging mainit o masaya ang pagkikita ng magkapatid, taliwas sa inaasahan. Alam na ni Nox ang mga ginagawa ng kapatid niya simula nang pumasok ito sa akademya. Sumasama raw ito sa kung sino-sinong mga basagulero. Pinakiusapan siya ni Chloe na huwag pagsalitaan ng ganoon si Joma. Kaibigan niya ito at hindi niya hahayaang may manghamak dito. Ano't anuman, alam na ng kuya niya ang pangalan ng walang kwentang lalaking iyon. Kung itutuloy ni Chloe ang pakikipagsanay rito, kailangang may gumawa ng paraan mula sa pamilya auditor para dispatsahin ito. Naisip ni Chloe na may punto ang kanyang kuya. Hindi siya dapat magkamali sa mga kilos niya at dapat laging isaisip ang kanyang tungkulin at kapalaran. Hindi sumagot ang dalaga sa kuya niya, sa halip ay sinabi na lang na kahit sino pa sa pamilya ang wala sa kanilang makakatalo kay Joma. Tahimik na tinitigan ni Nox ang kapatid niya, nakuha na niya. Rito ang lahat ng kailangan niya ang pangalan ng lalaki, si Kanjoma. At ngayon, kailangang ipaliwanag ni Kanjoma ang nangyari. Ang kapangyarihang natanggap niya ay hindi biyaya mula sa langit. Isa itong sumpa. Para hindi na umasa sa biyaya ng Diyos ng Espada, kailangang makahanap ang binata ng bagong sandata. Pero tila pinagtatawanan, at laging sinusundan siya ng kapangyarihang ito, hanggang sa tuluyan ng makontrol ang katawan niya. Sa pagkakataong ito, wala siyang naramdamang sakit. Sa halip, napagtanto niya na, talagang wala ng hapdi. Ang natitira na lang ay sarap at isang banayad na pagkapagod. Kinokontrol siya ng sumpa na parang may hindi nakikitang tali, at binubulungan siya ng mga matatamis na salita. Sabi nito, humiwa ka pa. Baon pa, sirain mo ang lahat sa paligid. Ibinigay na ni Kanjoma ang katawan niya sa wersang ito. Pero sa sandaling iyon, humalo ang sigaw ni Chloe sa kawalan ng pag-asa. Narinig ng lalaki ang pangalan niya at naalala niya ito. Sa